Mga kabagis, magandang umaga sa inyo. Ayan, ang aking asawa nasa higaan pa. Kakain kami, mag-aalmusal. Ito ang aming almusal. Tara, kain tayo. Ayan. At nagisa ako ng Argentina. Ayan, Argentina. Katapos pitsay. Pinakuluan ko lang katapos lalagyan namin ng bagoong. Siyempre, ayan ang aming kanin. Ito ang aming kanin na brown rice. Saan ka pa niyan? Ayan. Tara na, kain na tayo. Love. Love. Tara na, ayan o. Nasa higaan pa siya. Kagigising lang. At ako nagluto na para pagising niya. May katapos ito mag-iinom siya ng paragis from the Philippines. Ayan. Lagyan ko ng mainit na tubig. Ayan. Ganito lang kami rito sa aming munting kwarto. Ayan. Dito lang kami kumakain sa kwarto namin. Ayan. Ayan, okay lang natin ang kanyang paragis para kumatas. Ayan. Mga kabagis, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Ayan, kain tayo. Saan natin itatayo yung natin? Nakalimutan ko sabihin sa'yo, dagdagan mo sana yung Ayan. kasi magdadala sana ako. Ayan, kain tayo. Ayan, kain na. Sandukan natin. Ayan, kain tayo mga kabagis. Naimas ang mabuhay. Kaya, ganito lang kami rito. Kasi magsisipasok. Ayan. Lagyan mo ng bagoong. Ayan. Yan ba yung bagoong? Nilalagay mo o yung isa? Ayan. Yung pitsay na pinakuluan ko, nilagyan ng bagoong. Halu-haluin. Yan, halu-haluin lang. Sarap yan. Pinakuluan lang na pizza tapos may bagoong. Kumain ka na. Yan. Kain tayo lang natin dito. Huwag mo iharap sa akin. Ay, dito natin nilagay. Ayan mga kabagis. Kain tayo. Kala niyo masarap po kaya Ginisang corn beef. Kala niyo pag nasa abroad na kayo, Yan. kayo mag-uulam ng ganito. Kami nga na nandito sa abroad, na ganito ang ulam namin. Ano nga pala tayo? Usapang tayo? Usapang Pilipinas. Usapang administrasyong BBM. Bungbong tayo BBM. Yan. Kung bago ka lang sa nakakapanood sa channel namin, please subscribe nyo kami. Subscribe mo yung YouTube namin. Yan. Please subscribe. Minsan nabibingi ako sa lakas ng boses niya. Grabe na pala yung nangyayari sa Pilipinas. Oh, grabe. Maganda nga nangyayari sa Pilipinas eh. Ang dami-daming ginagawa ng BBM na kagaganda ng Pilipinas. Yun. Kay BBM, maraming nagagawa sa BBM. Magandang presidente yun. Hayaan mo lang yung mga Yung mga naninira sa kanya. Hayaan mo Mga sila. nagpapa ng fake news. Hayaan mo lang mga Ito kasi,
supporter ni BBM. Ang importante, ang bigas bumaba ng presyo. Natutuwa ako kasi yung ipapadala namin sa Pilipinas, marami na silang mabibili. Kaya mo lang yung mga naninira na yan, maglaway sila ng maglaway. Basta ang importante, marami tayong nakikita na ginagawa si Bongbong Marcos. Bulag man sila, tayo dilat ang mata na nakakakita. Yung mga naninira ng mga sa administrasyon, pabayaan lang natin yan. Diyan lang kayo, kain tayo. Hindi lang nila kayang tanggapin mas magaling ang Marcos na presidente kaysa sa mga naging presidente nila. Yun ang totoo doon. Tandang-tanda ko pa yon nung pinababa si Marcos, yung senior, tatay ni Bongbong, tapos ang pumalit si Aquino. Nung pinababa sa Senior Marcos, ang nakanaw. Tao ka na ba no? Tanda ko yun. Tapos Ilang taon ka no? ang pumalit si Core, Ang tanong ko, ilang taon ka no? mga nasa 30 na ata ako nung 30? mga nasa grade 3 ako nung grade 2. So paano kang 13 kung grade 2, grade 1? Basta Galing ko na nun, galing mong mga- magmat ah. kasi maraming beses ako nag grade 1 eh. Ang galing niyang mag-mathematics ah. Basta ako, naabutan ko si... Grabe nun. Naging magulo man ang bansa ng dahil sa mga pumalit kay Marcos. Pero ang lola ko pag nagkukwento, tsaka yung lolo ko, Pero tsaka ano yun? yung mama ko pag nagkukwento, Yung ang mga ba? kapanahunan nila, ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Mhm. takbo ng Pilipinas, ang baba ng bilihin, maayos dahil kay Senyor Marcos. Ngayon, binabalik ni Bongbong. Yung Maraming ng nagagalit mga lola kasi natin. ayaw nila na umunlad tayo sa Pilipinas. Alam mo, isa lang yung ano niyan eh, laro lang ng mga politikadong tao. Yung iba ha, yung mga mapagsamantala, yung ibang mga sarili lang ang iniisip nila. Kasi, pag umunlad ang Pilipinas, at yung mga makasarili, tayong mga Pilipino, umunlad tayo. Tayo kasi ang naglalagay sa posisyon sa kanila eh. Pangangakuan tayo nila na ganito ang gagawin namin. Nangangampanya ka na. Oo, kumain pag ka. mangangampanya. Mangangako tayo naman. Ibubuto natin sila. Tapos, Minsan nga, yung mga Hindi iba naman nga, natin. halagang 500 lang, binuboto na. tinutulungan. Kaya, suportahan na lang natin ang kasalukuyang administrasyong Bongbong Marcos. Kasi siya yung nagtataguyod ng ating bansa. Tayong mga Pilipino, tayong mga mamamayan. Saka yung mga kapwa namin Pilipino, kayo na nandyan sa Pilipinas, imulat nyo, tsaka buksan nyo ang mga tenga at mga mata nyo, tignan nyo kung anong ginagawa ni Presidente natin. Kami nga na nandito sa ibang bansa, nakikita namin yung mga projects na nakikita namin, nararamdaman namin yung pagunlad sa Pilipinas. Eh. Maliban na lang kung yung mga ibang Pilipino dyan, sinisisi ang kahirapan nila kasi sa sobrang katamaran. Yun, isa pa yun. Sobrang katamaran nila yan. Yung mga sarili natin, huwag natin iasa sa gobyerno. Kung maghihintay lang tayo sa gobyerno, kasi alam nyo ba mga kabagis, sasabihin ko sa inyo, kung walang tao, walang gobyerno. Gets nyo? Kung walang tao, walang gobyerno. Tayo kasing mga tao ang gobyerno. Huwag tayo magpasaway. Magsikap tayo, tumulong tayo, at ayusin natin ang sarili natin. Magtrabaho tayo para makakain, para makatulong. Hindi tayo maging pasaway sa bayan, sa Pilipinas. Ganon. Minsan yung mga malalakas, yung mga kumpleto ang
pangangatawan, yung dalawa kamay, dalawa paa, yung wala silang kapansanan, sila pa yung reklamador na nahihirapan. Sila pa yung reklamador na mahirap ang buhay nila. Pero Diyos ko, imulat yung mga mata nyo. Ang dami kong nakikita dyan sa Pilipinas. PWD. May mga kapansanan. Minsan, hirap sila pero naghahanap buhay. Tinataguyod ang pamilya nila para lang maiahon sa kahirapan ang pamilya nila. Hindi sila nagre-reklamo. Well, di ba? Gumagawa sila ng paraan para makakain sila, maipag-aral yung mga anak. Yung mga iba naman dyan, Diyos ko po, wala na silang ibang ginawa kundi mahirap ang buhay, lalong mahirap ang buhay kasi ganito ganyan sinisisi sa gobyerno. Kasi paano? Bongbong Marcos yan. Imbes na magtrabaho, Diyos ko po, nakahilata lang ata sa bahay. Kung mamulot ka ng basura, mamulot kayo ng basura dyan sa Pilipinas, ibenta nyo o kaya maghanap buhay rin kayo dyan. Ang dami-dami kayong pwedeng paghanap buhayan dyan sa Pilipinas. Huwag kayong tatamad-tamad dyan. Huwag nyo isisi kay BBM kung nahihirapan kayo, isisi nyo sa sarili nyo, katamaran nyo, kung di kayo nakakakain sa 3 beses isang araw. Di ba? Diyos ko, BBM yan. nakakasuka na minsan yung lagi mong maririnig sa balita. Ang daming nahihirapang Pilipino dahil sa gobyerno, punyeta. Dahil sa gobyerno. Oy, kapwa ko Pilipino, kung hindi tayo nakakakain, hindi lang dahil sa presidente, hindi dahil sa gobyerno, dahil sa katamaran natin. Diba? Nasa katabi nyo na lang yung pagkain, ayaw nyo pang kunin para iluto o isubo. Gusto nyo, presidente pa ang magsusubo at magluluto para sa inyo. Daming, Oh, Diyos ko. daming gulay sa Mm, Pilipinas. Sa amin nga dito, naglaga lang ako ng piksay. Tapos nagisa ng Argentina. Solve na ang aming umagahan. Palibhasa, wala nang ibang alam sisihin ng mga Maghapon na to. ibang tao sa kahirapan nila kundi gobyerno. Kami nga dito, nakikipaglaban kami. Nakikipagsapalaran kami dito sa abroad. Sa bansang maganda. Kasi nasasabi kong maganda kasi nandito yung hanap buhay namin. Bakit kami, kapag nahihirapan kami dito, sinasabi ba namin? Kasalanan ng presidente kasi nahihirapan na kami sa hanap buhay namin dito. Hindi! Sinisisi namin ang sarili namin kasi pinili namin mga ibang bansa. Hindi kami sinabihan ni BBM na pumunta kayo sa ibang bansa para magpaalila. Pinili namin yun para sa kapakanan ng anak ng mga pamilya namin. Para may makain, para may padala. Kaya kung kayo ay nahihirapan dyan sa Pilipinas dahil sa katamaran, huwag niyong isisi sa gobyerno, sisihin niyo sarili niyo. Yung sabihin niyo, oh ikaw kasi batugang ka kasi sa sarili mo, yung gano'n ang sabihin mo. Diyos ko. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin, peace lang tayo, nagsasabi lang ako ng totoo. Realidad lang yan. Kasi BBM yan, Ilocana. Kaya kabagis. Hindi lang dahil lang sa Please, BBM. subscribe. Kahit sino presidente ang nagdaan. Ang mga ibang Pilipino lagi nilang sinasabi, hirap na kami sa buhay dahil sa gobyerno, ganito, kunyemas. Hindi yan totoo dahil sa katamaran ninyo yan. Isa nga laking gatas. Diba? Nagulam na ng Argentina. Nung nagdagdag ng kanin, binudbura ng gatas. Magsaing na ako na dadalhin ko sa... Hindi naaabot. Ano yung pagkaano? Dalhan na lang kita. Idaan mo. Ay, daan ko. Pero yung sa baonan ni Marian mo ilagay ka. Kasi pag sabi ko, tikman mo yung brown rice kasi mataas din ang ano niya. Para Sarap kasi ang brown rice. Healthy. Diyos ko, nalobo na ata si Pipo. BBM. Sa BBM. 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 Naalala ko ang kwento ng kuya ko nung nabubuhay pa yung panganay namin kapatid na nakadaupang palad daw niya si Senyor Marcos sa Ilocos noon. Bata pa yung kuya ko.
solve ang mga aming umagahan. Tapos may nakita pa ako nakabalot dito na ano, orange. Di ba? Ay, ano to? Santol? Kesa? Santol? Ang kesa? Okay guys, mga kabagis, subscribe nyo yung aming channel.